What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So welcome back po sa inyo lahat mga sir. Meron tayong customer ngayon na Mitsubishi Mirage, push button siya mga sir na manual. So ini-scan po natin kung nakikita nyo. Ang concern po kasi ng ating customer ay intermittent na lumalabas ang check engine. Pero ngayon ay wala pong check engine na nakalabas sa dashboard. Pero meron po siyang fault code, okay? So, ibig sabihin po niyan, hindi po lahat ng lumalabas ang check engine ay wala na pong fault code. Ito po ay good example ng walang check engine na nakalabas sa dashboard, pero meron po siyang reading fault o error code. Ayan mga sir, dalawa po yan. Kaya mahalaga po makita ng may-ari bago po natin galawin o bago natin umpisahan yung trabaho. Ayan, lumabas siya, P0132 at P2253. So, lambda sensor circuit high at oxygen sensor. So, parehas po yung oxygen sensor. LAFS nega current high. So, yan po mga sir, mismong sa model po natin binasa po yan. Alright? So, kaya nakita nyo, meron po siyang fault code, naka-stored. Hindi po siya history. Kasi kung history, madali pong burahin yan. Pag binura, wala na po yan. Pag naka-stored, ibig sabihin, nandoon po sa loob mismo ng sasakyan yan o naka-store po siya sa memory o dun sa ECU niya mga sir. Alright? So, tingnan natin kung paano natin gawin to, kung matatanggal ba natin to o hindi. Kukuha lang tayo ng history sa may-ari kung anong nangyari dito o saan ang oxygen sensor na unan niya dito, kasi sabi sa akin nagpalit na daw po siya ng replacement. So tingnan natin, sa experience ko kasi mahirap ito pag napalitan. Alright? Yan mga sir, so dito naman ay ila-live data stream naman natin siya, kasi mahalaga pag naka-oxygen sensor reading o fault code, kailangan natin ma-live data. Hahanapin lang naman natin dito, depende ito mga sir, dahil ang live data sa oxygen sensor o sa sasakyan, may live data kasi sa onboard. Pwedeng kunin sa onboard or pwedeng kunin dun sa mismong model ng sasakyan, year model. Magkaiba po kasi ang lumalabas doon na detalye, pero magkaparehas lang na reading. Magkaiba lang detalye dahil sa front at sa rear oxygen sensor. Ito ay Mitsubishi Mirage G4 na push button. Yan, tingnan natin. Dito kasi mga sir, tingnan natin yung supply. Yan, supply o voltahe kasi ang lalabas dito. Pagka binasa natin, makikita natin yung voltahe niya mga sir. Yan. So sa unit niya, naka-voltage na kagad. Alright, yan o. Kung lumalabas siya, oxygen sensor front, oxygen sensor rear. Yan, meron siyang binasang 0.2. Malabo pa yung pasensya kayo. Medyo malabo yung ating live data stream. So, makikita nyo, yan, gumagalaw siya. Ngayon, pagka binigyan natin ng pitik, pinipitik-pitik natin yung paa natin, nagkakaroon siya ng reading, yan o. Pagka, ayan o, yan, accurate reading siya mga sir, taas baba. Pagka binitawan mo, diretso lang siya, yan o. Pagka binitawan, hindi mo siya ARPM, yan, diretso lang, tapos parang humihinga. So, normal po yan mga sir. Yan po, tamang reading po yan pagka ganyan, pag nakikita nyo. Pero pag kayo na pinipitik natin sa accelerator, dapat magre-response, kasi merong time niyan na kahit ipipitik mo, naka-flat lang siya. Okay? So, yan, tingnan natin maigi. Alright? So, diretso na tayo. Ayan naman, ito ay reading nung onboard na sinasabi ko. Ayan. Ang reading dito ay P0, parehas lang din, pero magkaiba na sila ng detalye. Auto sensor, circuit high voltage, bank 1, sensor 1. At naka-flower na siya. Auto sensor negative, circuit high control, circuit high, bank 1, sensor 1. Kung nakita nyo mga sir, iba po ang reading niya sa onboard monitoring at yung reading niya doon sa kanyang, kung nakita nyo kanina, yung ating model mismo, yung pinasok natin yung year model ng sasakyan mismo. Yan. Magkaiba po sila. Alright? So yan ay unawain natin bago natin ito troubleshoot, iti-trace. Yan po ang titingnan natin. Ayan, kinuha ko ng picture para may basihan po tayo. Okay, so dito sa live data stream naman sa onboard, magkaiba din po yan mga sir. Yan, dito ang onboard monitoring ay live data. Hanapin lang natin yung oxygen sensor. Ang lalabas yata dito ay auto sensor. Ayan, nakita na natin. So dalawa po ang gumagana. Yun sa isa lang. Dito dalawa. Yan o.
So, sensor 1 lang naman tayo mag-focus. So, kahit tanggalin na natin yung sensor 2. Ayan. Sensor 1, wala pong apak ng accelerator yan. Ayan yan, inapak-apakan ko. So, response, okay naman ang response niya. So, bakit may check engine? Ayos naman yung response, kompleto naman ang response, yan o. Pag binobomba-bomba natin ng konti, lumalabas siya, o. Lumalabas, yan. Pag binobomba ng konti, tapos pag hindi bubombahin, babalik sa dating ratio. Ayan, kung makita nyo, tumitigil siya pababa sa negative side, tapos nagpa-positive. Ayan, nag-high and low. O di kaya meron siyang reading. Ngayon, ito ginamit natin, test proof. May diagram ako. Actual diagram reading yon sa electrical ng oxygen sensor. Babasahan po natin yan mga sir, sa loob. Pero tapos kung basahan yan, ito po yung mga reading niya mga sir. Ito yung socket mismo. Nakaharap po ito sa inyo. Ito yung kanyang socket, ito yung lock. Dapat yung lock nasa harap. Harap po yan ha, hindi po yan sa likod. Itong dito, yan ay 12 volts to 14 volts signal. Kung nakita nyo sa taas, meron siyang taas-baba na signal. Yan, kung nakita nyo. Signal po yan. Taas-baba ang reading niyan pag binasa nyo sa test probe. Alright? Ngayon, yung number 1 mga sir, kung nakita nyo, nakalagay ako dyan. 1, 2, 3, 4. Yung 1 ay power po yan at 12 volts. Constant. 12 volts po yan. O 14 volts. Depende yan kung anong charging ng alternator. Yung kabila sa number 2, yan po ang ating signal. Yan, signal natin yan na high and low. 12 volts to 14 volts ang reading dyan. Pag tinusok nyo ng test probe. Sa multimeter, hindi ko lang sigurado kung anong reading dyan. Dito naman sa ating kabila, sa number 3, ang nakalagay po dyan ay 0.8 to 1.2 volts high. Sa white po yan mga sir, number 3. Ano? Yan dapat ang reading. Okay? Hindi pwede yung 0, 0 o di kaya hindi pwede yung 5 volts o 6 volts, hindi pwede. Dito naman sa number 4 mga sir, nakita nyo red. May mga ano yan ha, may mga diagram, may power, may kulay red, green, may white. Yan, sa number 4 naman natin, dapat ang reading dyan sa low, 0.8 volts. Wala na pong ibang reading yan, 0.6, hindi pala 0.8, 0.6 volts. Yan po ay low natin mga sir, low side. Tapos yung high side natin is 0.8.1.2 volts. Yun yung high natin. Alright? Yan po ay specific sa Mitsubishi Mirage lang po yan. Hindi kasama dyan yung Hyundai Accent, yung ibang model. Hindi kasama dyan yung Toyota. Hindi kasama dyan yung ibang model na mga nakagasolina. Subaru ba yan? O anong ibang model pa, mga nakagas, mga Ford. Hindi kasama. So yan ay reading lang po, specific. Para lang po yan sa Mitsubishi Mirage na lagi ko nababasa. Okay? Hindi po kasama ibang model. Kaya tandaan lang po yan. Pag madali kasi mag-troubleshoot yan, pag nawalan po yan ng isang linya o na isang supply na ganyan ang reading, ibig sabihin po, consider na sira po yung wirings. Alright? Wirings po kaagad. Kasi ang check engine, pagka wirings ang putol, intimano, naka-check engine na kaagad yung sasakyan on and off or start. Nagkakaroon na po ng check engine agad. Ngayon, pagka hindi po wirings ang sira, kung sensor po ang sira mga sir, gaya na sinabi ni sir, nagpalit na po siya ng replacement. Pagka nagpalit na po ng replacement at sensor na po ang sira, ang mangyayari po dyan ay magkaroon ng intermittent reading. Minsan maayos, minsan hindi. Intermittent, hindi mo alam. Wala po siyang interval kung every 3 hours ba o ganon. Alright? Maraming salamat mga sir. Welcome back to my channel, Automatic Works.